Ang mensahe po ng ating Panginoong Hesus sa Book of Luke, chapter 17, verse 11 to 19. The one who come back. So dito mga kapatid, makikita po natin kung paano po tayo magpasalamat sa Diyos. Ito po yung mga katanungan. Bakit tayo pumunta sa simbahan? Pumunta ako sa simbahan dahil ito yung duty ko. Yun po ba yun mga kapatid? Ang mga rason? Bakit tayo pumunta sa simbahan? Dahil magbibigay pa sa salamat sa Diyos. Isipin natin, Lunes hanggang Sabado. Nagtatrabaho ka, God provide your needs, provide your financial, provide your wants, provide your a good physical. Kaya pumunta ako sa simbahan para magpasalamat sa Diyos. Yan po. Pero dito mga kapatid, itong kwento na to, sa ating Panginoong Jesucristo, makikita natin kung ano yung genuine na faith sa Diyos. The background of the context, Jesus is on final journey to Jerusalem. He passes between Samaria and Galilee, borderland. Cultural background of leprosy, ceremonially unclean, socially isolated, forbidden from living among the community. They live outside the village, rejected, lonely, hopeless. Yan po yung mga sakit, mga kapatid, na nire-reject sila ng mga tao. Nire-reject sila ng community. Lonely, hindi sila masaya. Hopeless, talagang yung sakit na yun ay wala ng pag-asa sa kanila. So alam niyo po ba mga kapatid, ayon sa aking study, ang sakit na leprosy, ang gamot ng leprosy mga kapatid, natuklasan lamang netong 1981. Ibig sabihin, nung sa kapanahunan ng Old Testament at sa kapanahunan ni Jesus, ang sakit ng leprosy ay walang lunas. Kaya magkasakit ka ng leprosy dati, wala na. Leprosy represent is sin's corruption, spiritual uncleanliness, separation from God and people. This passage is not just about healing. It's about faith, gratitude, worship, and salvation. Dito natin makikita. First thing, the cry for mercy. Sinabi, and he entered the village, 10 lepers approached him, keeping their distance. They called out, saying, Jesus, Master, have mercy on us. What is the lesson? The lepers disease is an ancient disease. Alam po natin na sakit na lepers is yun nga, bawal makipag-communicate sa kanilang kaibigan. They are no longer to communicate their family. They are no longer to communicate their friends. They are no longer to communicate or to connect the community. Ang sakit na may ketong. Alam po natin, ang sakit ng ketong ay mayroon silang, mayroon silang colony or camp. Leprosy disease sa Old Testament, kilala nyo si Naaman? Yun, nagkasakit siya ng leprosy. Bakit siya gumaling? Dahil inutos ng Diyos. Sa kapanahunan na yon, ang Diyos lang talaga ang makapagpagaling ng sakit na iyon. Wala mga herbal. Wala mga medicine. They called out. Nangayon silang pakiluoy, Jesus! Sinabi niya, Master, have mercy on us. Nangayon silang tabang. Katong word na Master, nakilala nila si Jesus, He is the authority. Nakilala nila si Jesus na anak sa Ginoo. Bakit? Dahil sinabi nila, maawa kayo sa amin. Nakikita nila na si Jesus lang ang makapagpagaling ng kanilang sakit. Yan po mga kapatid. Kaya sa atin, paano natin i-voice out sa Diyos kung tayo'y nangangailangan? Ibig sabihin, dito mga kapatid, kailangan natin magmakaawa sa Diyos. Minsan kasi sa ating mga tao, mga Kristiyano, pray ta nga, burag walay pakiluoy bitaw. Lord, hinta, kining, ano ba? Lord, tabangan ng takunin mo. Pero dili makita sa Ginoo ito ang sincere. Magmakaawa tayo sa Diyos. Kini nga time, in other translation sa NLT, they cry and shout. Umiyak talaga sila mga kapatid. So ngayon, dito sa atin, in times of problem, kailangan mo yan iiyak. Magmakaawa ka sa Diyos. Para sigurado yun nga, tubagon dito sa Ginoo. Jesus is the only physician who can heal the leprosy of sin. The test of obedience. Verse 14, sinabi niya, when he saw them, he said to them, go and show yourself to the priest.
And they went, they were made clean. So dati kasi mga kapatid, according to the Mosaic law, priests are responsible for diagnosing leprosy in Leviticus chapter 13. And also, priests are responsible to recognize when someone has been cured from leprosy. Yun yung trabaho ng mga priests dati. Kaya sinabi ni Jesus, go and show yourself to the priest. So nakikita natin yung obedience. Sumunod sila. And they went from the word, and they went. At dito na event, no touch, no dramatic, just a command. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Utos lang, mga kapatid, sa atin. Ang utos ba ng ating Panginoong Jesucristo ay nagawa ba natin? Yun. Bakit? Baka sa atin, mga kapatid, baka may mga problems pa tayo na hindi pa nasusolve. Baka may isang bagay na hindi pa natin nasunod ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Dito, para masolusyonan lahat yung mga problema or ano yung mga trials sa atin or mga sakit, kailangan natin ng obedience. Pagsunod sa Diyos. Kaya nga yung 10 na yon, sumunod sila. Kaya sila gumaling. Kung hindi ba sila sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, gumaling sila, hindi. Hindi, mga kapatid. Kaya sinunod nila ang ating Panginoon, tapos sila, pagkatapos gumaling sila. And they went, the lepers must have exercised great faith. In-exercise nila yung pananampalataya nila. Kahit may pananampalataya sila kay Jesus Christ, kung hindi sila sumunod, hindi yun sila gagaling. Mga kapatid, ibig sabihin yung pananampalataya nila malakas. Okay, gumaling sila, sumunod sila. Sometimes, God's miracle happens while you are moving in obedience. Kaya yun, mga kapatid, sometimes, darating yung solution o binigay ng Diyos sa atin pag tayo'y sumunod sa Kanya. Yun, mga kapatid. Pangatlo, the return of the grateful one. Sinabi niya, then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked Him. And he was a Samaritan. 10 sila. 9 ang mga Hudyo. 1 ang Samaritano. Pero sino yung nagpasalamat? Yung Samaritan. Hindi yung mga kalahi ni Jesus. This is testimony from death to life worship. Patay naman to. Kalag. Wala na pag-asa, hopeless. Pero, he transformed into worship God. Praising God with a loud voice. Sama sa akong giingon ganina, nganong naata karon dire sa simbahan. Para magpasalamat sa Ginoo. Di ba? Mga kaigsunan, he saw, he was healed. Gratitudes begin awareness. He turned loudly glorifying God. Gratitude is a vocal. Muna bitong nag-awit ha? Ang pag-adto nato sa simbahan, nagkanta ta to praising God o pasasalamat nato sa Ginoo. He feel at Jesus' feet. Gratitude leads to worship. Why we worship? Kay tungod, nagpasalamat ta sa Ginoo. Ingana ang gihimo sa usa ka Samaritano. Nibalik siya sa Ginoo. He was turned back in praising to God. Karon, pila lang ang nagpasalamat sa Ginoo sa tuwaron. Pila ta dire, sobra 30. Asa na uban? Gitagaan sila og unong kaadlaw para sa Ginoo. Ang Ginoo ni nagmark siya og adlaw nga para sa iyaha. Pero asa uban? Hindi po sapat yung pray lang sa adlaw ng Domingo, di lang sapat. Brad, okay naman siguro di ko magsimba, mag-pray lang ko. No. Gidesign ni sa Ginoo para magtigom ta. Gidesign niya ang first day of the week para magpasalamat ang tanan. Although naman tayo individually nga pasalamat. Iba po tong pasalamat mga kaigsuunan nga tanan mo nga gi-providean sa Ginoo. Just like that 10 lepers. Ingani mo good sometimes nagpasalamat, mas nakafocus sila sa katong pag-adto sa priest. Wala sila nakafocus kay Jesus. Ang katong Samaritano, paglakaw nila, nabantayan niya, di ba? He was healed. Then balik din sa kay God, kay Jesus Christ. Sometimes, Christians, na napapansin natin yung blessing ni God, napapansin natin. Pero walang pasasalamat. Jesus' words even suggest that this man, it means he is spiritually renewed and healed. Yung lalaki po,
Hindi lang siya physically naayo, but spiritually renewed. Ang katong siyam, pan lang, physical lang, pero dili spiritually renewed. So, this is the story of humanity. We sinners, humiliated in our brokenness, we call out to Jesus to save us. When He does, we praise God. Jesus, He died for us. Bakit hindi natin kayang pasalamatan? Si Jesus na namatay sa atin, sa ating mga kasalanan.